mamaya papunta tayo ng RBC. Kasi kailangan ko ng asikasuhin talaga. Kasi iba-block nila yung account ko. Diyos ko, day. So, nakausap ko naman yung kahapon tumawag kasi sa akin RBC. Kung ano yung possible way na pwede kong gawin para hindi ma-block. Kasi wala nga akong valid ID. Kailangan kong gamitin yung valid ID ko sa Pilipinas. Tapos yung TIN number ko. Yun. Kasi sabi niya kailangan daw yung SIN number. So, temporary gamitin ko muna yung TIN number sa Pilipinas. Kaya, ayun, hinanap ko kanina yung ID ko, yung TIN ID ko, tapos yung mga valid ID ko. Dala ko naman yung mga valid ID ko, tapos magpapaserox ako mamaya. Kasi ipapadala ko to sa Toronto. Pero, hindi naman ako kailangan magbayad. Noong una kasi nakausap kong Pilipinas, sabi niya, punta daw ako sa ipamail ko daw. Kasi may sobre na kasama, tapos nakalagay doon yung address. Tapos, receptionist na nag-assist sa akin. Sabi niya, no need na daw na ako ang magpamail. Sila na daw magpapamail. Tapos sabi ko yung sobre, kailangan pa. Sabi, hindi na daw. Sila daw bahala. Tapos tinanong ko kung mapapadala ba. Yun, kung mapapadala ba yan before February 5. Kasi iba-block nila yung account ko. Tapos sabi niya, yes, 24 hours daw. Tapos yun, tumawag nga kahapon. Yun nga na hindi nila tinatanggap yung binigay ko na ID dito sa Saskatchewan. Yung papel pa lang. Kasi nga, hindi pa talaga dumadating. Wala pa. Kahit yung health card na hindi pa rin dumadating. Tapos, pupunta rin ako uli sa SGI kay Ate Nash para mag-request ng bago. Baka kasi kung saan na napunta yung ID ko dahil nga na yung Canada Post nga nag-strike nga. Tapos yung kay Marvin dumating yung lang niya, yung license niya. Pero yung health card wala pa rin. Tapos kakain na muna tayo guys. At mamaya dadaanan ako ni Ate Mary. Kasama din natin si Sofia. Ewan ko magkakosco sila. Sasama na lang ako. Tapos pag uwi, mag-ayos na lang ako dito sa bahay. Sa kwarto. Sa akin si Ate, nagluto daw siya. Ay, ano to? Ano to? Suman? Suman o ano? Pero ano to? Sauce? Try natin yan. Kain tayo ng ano to? Apritada? Ito na lang muna kainin natin. Gutom na tayo. 10 na. Diba kalimitan nagdi-dinner, nagla-lunch ako 12. Pero ngayon, hindi ko kaya. Nagugutom na ako. Wala, ito pala yung yung... May ganito rin. Ganito nga ba yung sa Samar? Yung ganitong suman. Ang sarap na to. Tapos ito yung matamis oh. Tagal na akong din nakakakain ito. Yan, kain. Ano natin to dessert? Sila Ate Mary, mag-Costco daw muna sila ni Sofia. Hindi na ako sumama kasi wala naman akong bibilhin. Baka mapabili pa tayo. Sabi ko mamaya na lang akong 1 pagpuntang RBC. Tapos mag-aayos muna ako dito sa bahay. So may 2 hours pa tayo para asikasuhin lahat ng asikasuhin. Nakaupo ako kanina sa kwarto kasi may sinesearch ako. Tapos tumawag si Sofia. Nasa baba daw sila. Tapos sabi ko mamaya na nga ako sasama. Sabi, hindi ako mapaka. Sabi ko, hindi pa ako naliligo. Hindi pa ako nagtututbrush. Sabi ko gano'n. Hindi ako mapaka. Pag may mga ganito tayong kaibigan guys, nako. Bigla-bigla lang susupot sa bahay. Hindi malamig yan kaya hindi na ako mag-winter jacket. Kaya na lang hoodie lang. So, nasan sila? Hirap pag may mga ganito kang kaibigan, no? Balik na natin yung car. Ganda naman ng pants mo. Ano yung nilagyan mo? Talagang ganyan? Ay, ganyan talaga. Bata yan eh, mura lang. Kaya ganyan binili ko. Mas mura yan. Pang bata, yung pang adult kasi ang mahal masyado. Kasi hindi ko pa nagagamit kasi nga binilan ako ni Marvin ito dahil nga pag nag-commute ako ate, pag sobrang lamig na. Hindi ginagamit ko pa nagko-commute tayo. Ah, talaga? Taste. Ano yan? Ay, almond butter. Nag-post ka ng pink drinks. Breakfast na nila yan. Naka-sale pati siya. 999, 799 na lang. Ay, dalawang klase pala yung dip. Okay, dip, dalawang dip pala yan. Unang kagat. Tinapay lahat. Magkaiba pala kayo. Gusto yung apple?
899. Yung kapatid ko mahilig sa ganito. Alam mo yung kapatid ko lalaki, yung malaki dito, parang dalawang ganyan. Uubos na isang araw. Ay, yung ganyan, oh. Yung ganyan, isang ganyan. Mahilig ka rin sa ganyan. Pag stop season ng watermelon, lagi kami Hindi masarap yung ano. Oo, tapos bagoong. Ay, malambot na. Oo, malambot. Ito hindi, ay malambot. Malambot lahat. Masarap sana to i-ano. Ito medyo okay pa yung tigas, oh. Masarap to i-ano. I-ano, bango naman. Ano yung guava? Pang ano to, no? Pang labas. Pang labas to ate, no? Bilhin natin ba sa Mahal. Sophia? 1.6 yung ganito. Pag malaki bahay mo, ganire. Kami men si Papa gumawa siya ng lamis. Ganyan? Talaga? Habagay. Ano, masarap ba ito? Masarap yun sa pansit. Ay, yung ganire. Ay, oo, parang ganito ata yung ginagamit ng kapatid ko pag nagluluto siya ng ano. Alin? Ito. Yan ba yung binibili mo? Hindi, yung isang gusto. Ito yung gusto kong tignan noon. Try mo yan. Nakasale naman eh. Bibili na yan. Yeah, konti lang yung ano. Yung nabili. Pili ko pag nag-grocery ako ate, mas madami ka rin bibili. Wala talagang bibili. Wala kang bibili niyan lang. Ang tao ngayon dito sa Costco. Maghanap na daw ako ng ano, yung may uupuan daw. Sabi ng dalawa. Kasi umorder sila ng hotdog. Ako wala akong binili. Kailangan nating ano, magtipid na. So hanap tayo ng ano, pupwestuhan. Pesty. Yung mga ano ninyo ah. Baka magtutubig mo na. Ano to? Cheese? Cheese curd. Nagputin ka? Ay! Yan yung gusto ko i-try. Ano naman talaga ito putin mo? Parang ikaw lang gumagawa. So mo gravy ng ano? KFC. KFC. Hotdog. Si Ate Mary bumili ng extra hotdog. Wala man siyang pasok bukas. Para bukas daw. So, wala ka naman pasok. Nakapagpalit nga ako. Pumayag na si ate eh. Punta naman kami ng RBC. Alas 6 pa yung pasok mo sa Jollibee ate. Sana yung winter ganito lang no? Yung ganito lang yung ano, lamig. -4. Antok ako ah. Kahit winter no, nagagawa pa rin sila dito oh. Mas gusto nga niya dito ng winter. Ay, pag winter, mag-construction. Grabe. Na lang muna sila dyan. Tapos ako na lang papasok dito sa RBC. Dala ko yung bag. Wala kasi akong malit na bag. Kahit yung bag ko na lang dala ko. Nakalagay lang naman dito yung mga valid ID ko. Tapos dala ko din yung aking debit card. Oops. So, dito na tayo. Tapos na tayo. Mamaya ko na lang i-chika. Ang tagal. Nakakaya. Sorry na. Akala ko mabilis lang eh. Smile. Sa apartment. Kakaalis lang nila Ate Mary. Si Ate Mary, uwi pa siya para maligo. Tapos, pasok na rin siya sa work. Tapos, ayun nga, ay sakto yung RBC, yung tapat, yung SGI. Kasi sabi ko la Ate Mary, pwede niyo ba akong samahan dun sa SGI na pinag-asikasuhan namin? Para mag-follow up lang ako dun sa, ano ko, sa ID, sa Saskatchewan ID ko. Tapos, yung kaibigan namin dyan lang ako sa tapat. Tapos yun, sakto, tinawagan niya. Papunta na daw, papasok pa lang. So, nung dumating siya, di asikaso nga namin. Ayan. Like niya, binalik daw, ni-return daw. Kasi nga, sabi ko, pa-check niya kung may nakalagay din sa address ko, unit number ng apartment. Tapos wala daw, kaya siguro hindi, kaya binalik. Sabi ko, hindi ba siya tumatawag pag ganyan? Hindi. Okay, sabi ko, ano na lang, inano niya, nilagay niya yung unit number dito sa apartment. Tapos, hintay na lang ako 7 to 10 days. Tapos sabi ko, pwede ba mas mabilis? Kasi ba, if ever nga na hindi tanggapin, diba? Pag hindi pa rin tanggapin at kailangan talaga yung ID ko dito sa Saskatchewan, ipapadala ko. Kasi nung pumunta ako ng Monday, kahapon Tuesday, tumawag na agad sa akin. Within 24 hours naman, natanggap agad ng RBC yung aking
yung aking pinadala. Tapos, ayun, pwede naman, magbabayad ka lang ng ano, magkano, 15 ata o $30. Sabi ko, yun, laki rin. Nasa isip-isip ko. So, sabi ko, sige, hintayin ko na lang. Tapos, pag tumawag sila, sabihin ko, baka pwede pang ma-extend ng pag-iintay. Kasi kinakabahan ako, ibablock nila yung ano ko, yung account ko sa RBC. Eh, syempre, may laman dun yung pera. Ang iniisip ko nga kung withdrawing ko na ba muna or ipasa ko kay Marvin. Tapos, siguro naman hindi naman mawala yung pera kung ibablock nila. Maibalik ko naman siguro kapag meron na ako yung valid ID ko na nga, diba? So, ayan. Pasok na tayo kasi nagugutom ako. Balak sana namin mag-Starbucks kanina. Ako lang pala. Tapos sabi ko, ay wag na, gagastos na naman ako. Pigil na muna tayo, saka ano rin, sugar din kasi yun. Ang daming naglalaro doon. Gusto ko rin. Gusto ko magpa-daus-us. Mukhang mataas naman. Try kaya natin. Pero gusto ko kasi may kasama ako, mag-isa lang eh. Siguro pag-uwi na lang ni Mayo. Luto ni Ate Pam. Munggo. Ayan, ulam natin. Nakakuha na ako. Ayan. Tapos konting rice. Konti ba yan? Konti naman yan. Hindi ako nakapag-update sa inyo kanina ng ano, pagkain ko. Kasi dito ako kumain kanina. Video ko kasi si Marvin. Tapos nanood kami ng movie. Yung camera nakatapat dito. Ayan. Tapos, ubos na yung ginagamit ko na ano, na toner. Yung ano ba yun? Ito na yung gagamitin ko, yung rice toner. Yan. Dati ginagamit ko yung ano, yung nagbubulak pa ako. Pero ngayon, hindi na. Basta nilalagay ko na lang siya dito. Kasi may nakita ako, ganyan pala yung ginagawa nila. Hindi na sila bulak. Tapos, ganyan. Tuwid yung buhok natin, nakapag-plancha na kasi ako. Yan. Tinatad ako kung tagyawat ngayon, no. Ayan, tapos sa baba talaga ako laging tinatad. Tapos ngayon meron dito, sa may ilong. Si Marvin, natulog na siya. Kasi maaga nga siya bukas. Tapos, not sure pa kung makaka-uwi siya bukas. Thursday na pala bukas, napakabilis ng araw. So, ayun nga, dapat day off pa ako bukas. Pero napagpalit nga ako kay Ate Mary. May salamin kasi ako dito. Napagpalit ako kay Ate Mary dahil magpapacheck up ako sa kailan ba? Sa Sabado. Ayan. At mag-off ako ng Sabado. Tapos day off din ako ng Linggo. So, 2 days magkasunod. At magkasama kami ni Marvin ng Sabado at Linggo. Gusto ko sanang bumili ka kanina. Diba? Kanina kasi dapat pupunta kami ng Dalarama. Tapos, nisip ko, kaya? Next time na lang kaya. Nagbabala ako bumili ng gamit pang egg pie. Kasi paborito ni Marvin yung egg pie. Yan. Kaya sabi ko, pagdating na lang siguro ni Marvin, sa Sabado, tas ang ganda ng panahon ngayon, ang panahon, hindi kasi malamig. Kanina lang ako, diba? Hindi ako naka-winter jacket. Hindi siya malamig. Gusto ko sanang magpa-daus-us dyan sa may amin, sa may park. Hiramin ko yung kala Ate Pam. Kaso sabi ko, mas masaya kung kasama ko si Marvin. Kasi hindi pa rin nakapag-try si Marvin noon. So gusto ko, syempre kami. Yung first time kong gagawin, kasama ko si Marvin. Kasi sabi ko, hintayin ko na lang si Marvin. Sana pag uwi niya, maganda pa rin yung weather. Kapag sa Friday, maganda ang weather, hindi punta kami dyan. Hindi na kami Friday. Hindi na ako magpapasundo kay Marvin para mahimbing ang tulog niya. Para pag uwi, dyan na lang. Yan. O, diba? Ito naman, nilalagay ko din to sa aking Festlock. Oh, Festlock. Yan. Nakalabas yung bangs natin. Yung bangs ko, hindi ko na siya pinaplansya paharap. Paganto na rin. Papahabaan na lang natin. Okay naman, maganda naman yung bangs, pero hindi kasi sa akin, gawa ng kailangan lagi pa ako magpaplansya, diba? Dahil kulot, buhagag nga yung buhok ko, kulot. Hindi bagay. Yan. Inaano nga ako ni Marvin kung gusto ko na daw magpareban. Kasi sabi niya, magbawas daw sa pera, pang pareban.
Kaso sabi ko sa kanan, nakakahinayang din eh. Mahal magpa-rebond kasi dito. Nasa 300 to 400, depende yan sa haba ng buhok mo. Hindi ko sa kanan lang. Kaya ko pa naman mag-straight. Yan. Pag hindi na kami, pag sobra-sobra na yung ipon namin, siguro doon na ako mag-ano. Pero matagal pa yan. Mahapang ipunan pa. Ayun, medyo na-stress ako dun sa ano ko nga. Sa bangko ko kasi nga. Paano yun kapag ni-block nila yung account ko? Paano yung laman nun, di ba? Pero kung i-block lamang nila temporary at maayos ko pa naman kapag dumating na yung ID ko, okay lang na ma-block muna nila. Siguro mga ilang araw lang. Tapos pa, kasi hindi na siguro aabot yung ID ko. Yung Saskatchewan ID ko sa February 5 kasi dapat makaibigay ko doon yung valid ID ko. Kung hindi, i-block nila. Sabi ko, bakit kaya? Gano'n naman ako. Nag-file naman ako ng, kasi parang confirmation na nagbabayad ako ng tax dito. Nag-file naman ako last year. Sabi ko, kasi akala ata nila bago pa lang ako dito sa Canada. Sabi ko, 2 years na po. Ayan. So, nagtatry akong tumawag sa nila, yung customer service nila kanina. Pati kahapon, hindi na sumasagot. Grabe, napaka-busy. Laging nakalagay, busy daw yung ang dami daw kasi tumatawag. Tapos, nag-try din ako yun sa SGI kasi kailangan ko yung ID ko. Sabi ko, edi try kong tumawag. Tapos, wala rin sumasagot kasi busy din kasi madami daw tumatawag. Ganyan. Nakailang intay ako. Hindi ko pinapatay yung parang nagre-ring siya. Tapos sabihin, kung gusto ko pa daw mag-intay, wag ko daw patayin. Mag-ring lang daw ako hanggang sa may sumagot na daw sa akin. Diyos ko din, tagal ko naman naghihintay, walang sumasagot. Ayun, buti na lang sila Ate Mary nga may kaibigan na nandun din sa SGN, nakatapat lang ng RBC na pinuntahan namin kanina. So, tinignan niya nga na binalik pa rin yung ID ko kasi wala nakalagay na unit number dito sa apartment. Kaya sabi ko, paano mangyari hindi nalagyan? Kasi sabay naman kami ni Marvin nag-asikaso. So, ayun. Pero okay lang, sige. Anuhin na lang natin, wala naman akong masamang ginawa eh. Anuhin na lang, intayin na lang natin. Tapos, intayin ko na lang ulit tumawag yung RBC bukas kung tatanggapin ba nila yung mga pinadala ko kanina. Yung mga valid ID ko, yan. Dami na nun na, pati valid ID ko sa Pilipinas, pinadala ko na rin kasi nga, sabi niya, temporary nga, gamitin ko daw muna yung SIM number ko sa Pinas. At yun nga yung binigay ko, yung TIN number ko sa Pinas, saka yung valid ID ko sa Pinas. Pinadala ko yung PhilHealth ko, passport ko, saka yung TIN ID ko. Yan, SSS. Wala pala akong SSS ID. Diyos ko dahi, ang tagal kasi dumating ng SSS ID sa Pilipinas. Inasikaso ko yun nung nandun pa kami sa Manila ni Marvin bago kami umalis dito. So, after 1 year ata bago makuha. Paano ko makuha nun? Wala na ako dun. Pero sabi naman, hindi naman daw yung makawala. Kaya sabi ko, if ever nga kung ma-approve yung visa namin papuntang Canada, hindi ko siya makukuha. Sabi niya, pwede ko daw balikan kung kailan ako uwi ng Pilipinas. Ay, okay. Basta doon ko daw babalikan. Ayan. Yun yung malapit lang doon sa pinagtrabahuan ko sa Mandaluyong. Sa may Pioneer. Yun. Kung may nakakalam mga taga Mandaluyong sa may Pioneer. Ayan, doon. So, ayun. Siguro, guys, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Kasi, gigising pa ako ng 3:30. Sasabay kasi ako kay Sofia. Kasi yung pasok ni Sofia 5. Ako 5:30. Kaya, ayun. Sabay na tayo. Ayan. Tapos kahapon, ayun nga, nag-Uber nga kami. Medyo masakit sa bulsa. Yan. Kasi, 45 din. Pero dalawa kami na Ate Mary. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys. Bye-bye!